Hello po mga kababayan. O yung grupo mga kababayan ni Mike Defensor at saka ni Sabit Singson gustong magreklamo sa Supreme Court. Bakit na niya Mr. Maravilla? Hindi kasi tinanggap yung impeachment complaint. Hindi tinanggap ng Congress yung final nila kahapon na impeachment complaint laban sa ating Pangulong Bongbong. Paano po? Wala man endorsement mula sa inyong mga kaalyadong congressman, not sufficient informed. And substance siguro yun. Kasi wala ngang endorsement. Ang may endorsement yung second impeachment po. May endorsement na incumbent congressman. Yung third impeachment po na final, wala man po nang hindi tanggapin mga kababayan kasi walang endorsement. Nagingay na lang po sa media, nagpa-press con bigla yung grupo ni Mike Defensor. At ngayon, ang sabi dito sa latest na balita, magre-reklamo sila, dadalhin nila sa Supreme Court. Didalhin ninyo. Di ba? Ito yung balita ngayon, Billionaire News Channel, Group I Supreme Court Challenge versus House Refusal of Marcos Impeachment. Bida lagi po, si Topacio. Laging nakaprintera si Topacio. Malamang, sumumpa na ito kasi as member ng PDP Laban. Malamang ang habol dito, yung pagtakbo bilang senador kasi laging nagsasalita sa media. Anyway, ibigay ko sa inyo yung balita ngayon. A group led by pro-Duterte lawyer Ferdinand Topacio is planning to seek the Supreme Court's intervention after the Office of the Secretary General ng House of Representatives refused to accept their impeachment complaint against President Ferdinand Marcos Jr. The complaint was withdrawn on Thursday after a subordinate of Secretary General Cheloy Garafil declined to receive the document supposedly due to her absence. Nagkataon kasi mga kababayan na wala si Garafil nasa Taiwan. Pero sabi po ng mga legal experts, basta sufficient in form and substance ang isang verified complaint and yung requirement ng batas na dapat may endorsement ng isang incumbent congressman tulad ng second impeachment po, dapat tanggapin. Ministerial. Yan yung narinig natin sa mga interviews sa mga abogado mga kababayan na na-interview ng mainstream media. So pag nag-refuse, talagang may pananagutan yung Secretary General ng Congress. Pero itong third impeachment po, wala mang endorsement. Sabi nga ng iba, bakit niya ni isa sa mga pro-Duterte congressmen walang pumirma para endorse? You see, yun nga po. Papirman muna ninyo. Hanap kayo ng sponsor. Buti pa yung yung unang impeachment mga kababayan na final sa ating Pangulo ng isang abogado po, ay endorsement mula sa isang party list congressman. Kaya tinanggap ng Congress. Walang problema. Itong third impeachment mga kababayan talagang gumagawa ng ingay lang siguro. Para may propaganda sila laban sa Kongreso. Mga kababayan, malamang ganon. Tapos ngayon, ang lumilitaw na balita, si dating Bicol Representative Saldico daw, willing na maging state witness sa impeachment laban sa ating Pangulo. Before ninyong lakarin yung testigo ninyo sa impeachment, ipareceive muna ninyo yung reklamo. Di ba? One at a time. Ito yung balita ngayon. Saldico willing to be state witness in PBBM impeachment case. Published by Batas PH. Saldico has expressed readiness to serve as a state witness to strengthen the impeachment complaint against President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., according to former Congressman Mike Defensor. Kailan po, pag si Mike Defensor ang source ng balita, hindi ka panipaniwala kasi mahilig siya sa mahilig siya sa fake news. O di ba? Mahilig sa propaganda, mahilig sa fake news, at mahilig sa
present ng fake witness tulad ni Gutesa, Orly Gutesa. Kaya pag ang mga information po galing sa bibig ni Mike Defensor, wag na po, kaduda-duda palagi. At unang-una, dapat ang unahin ninyo yung pagpa-receive ng impeachment complaint. Kumplituhin ninyo. Hindi yung susugod kayo sa Congress kasama yung mga taga-media nang hindi tanggapin yung impeachment complaint kasi walang endorsement sa isang sitting congressman. Sabay kayo pa press con at atake. Atake ng propaganda laban sa ating Pangulong Bongbong at sa Kongreso mismo. Yan ang problema sa inyo po eh. Ngayon, ang sabi, dudulog sila ngayon mga kababayan sa Supreme Court. So sabi dito, Garafil's office had also rejected a similar impeachment complaint filed earlier in the day by Progressive Alliance, Bagong Alyansang Makabayan. Topacio said it seemed that House only entertained impeachment complaints it favored while rejecting others on technical grounds. Kayo naman. Di ba ganun din ang ginawa ninyo sa impeachment complaint laban kay Sara Duterte? Tiniknikal ninyo sa Supreme Court? So pare-parehas lang yan. Alangan naman kayo. Gusto ninyo lahat pabor sa inyo. Di ba? Gusto ninyo kayo lang ang dumiskarte ng mga pabor sa inyo. Di man po pwede yung ganun. Pag yung mga kalaban ninyo sa Kongreso, hinarang yung impeachment ninyo, galit kayo. Di ba? Anyway, kahit palimbawa tanggapin yan, sufficient in form and in substance, may endorsement, kompleto. Bakit? Nakakasiguro kayo na lulusot yan sa Congress mismo na majority ng mga members ng Congress sumusuporta sa ating Pangulong Bongbong Marcos? Wala man sa inyo, iilan lang yung mga kaalyado ninyo. Di ba po? Kumuha muna kayo ng signature mula sa wanted members ng Congress. 106 ang kailangan ninyo. Kung hindi kayo makakakuha ng 106, wala. Hindi yan aakyat sa Senado. Diba po? Ganun lang. Ang impeachment po, hindi lang legal, kundi political exercise din po ito. Numbers game. Kumbinsin muna ninyo yung majority ng members ng Congress na ang reklamo ninyo sa ating Pangulo, lehitimo. Kailang narinig natin yung mga reklamo ninyo sa ating Pangulo, baseless po. The same rehash mga kababayan na mga kwento. Kaya sabi sa post ni Atty. Jesus Falces, these impeachment complainants na pumalpak kahapon are holding a press conference now to explain their allegations. Ang dami nilang sinasabi pero parang walang kwenta. Walang kwenta naman ang mga allegations. Tapos puro laway lang, walang ebidensya. Kinidnap daw ni PBBM si Tatay Digong. The Philippine government illegally cooperated daw with the ICC who was helped by Saldico, Martin Romualdez, and Sunny Trillanes. Sabay tawa ni Atty. Falces. Siyempre, may allegation din sila na drug user daw si BBM. Ang mga number one evidence nila, mga statements ni Amy Marcos nung INC rally last November. Lahat laway mga kababayan. Tapos sasabihin nila, gabundok daw yung kanilang dokumento. Pinagtawanan lang mo ni Atty. Falces. Ayan ang ebidensya, yung statement ni Amy Marcos nung INC rally last November, yung corruption allegations ang number one witness and basis nila is si Saldico. Their biggest problem, though, is despite all the talk, wala naman silang kasama ni isang incumbent congressman. So walang kwenta ng impeachment complaint and allegations dahil walang endorsement ng congressman. Basta DDS, walang kwentang presscon. Nagpa-presscon po. Ayan sige lang ang presscon nila, mga kababayan. Malinaw na puro propaganda lang po.
kung seryoso sila, dapat may kasama na. Kung hindi nila kasama, ang isang incumbent congressman nakapirma sa isang resolusyon. May resolusyon sana endorsing the impeachment complaint. Wala eh. Hindi ba nila kinausap si Pulong Duterte, si Harold Duterte, si Paulo Marcoleta, si Suntay, yung lahat nilang mga si Alvarez, lahat nilang mga kaalyadong congressman? Bakit walang endorsement? Di ba malinaw na para may rason silang magreklamo? Hindi niya tinanggap. Paano tanggapin? Walang endorsement. Buti pa yung sa Makabayan. Pag ginawa ng Makabayan, pina-receive. Considered na ito anyang receive. May endorsement. Talagang may problema kayo. Mahilig lang kayo mag-ingay. Ngayon, kung gusto ninyo magreklamo sa Supreme Court, wala mang pumipigil sa inyo. Magreklamo kayo sa Supreme Court. Sabi nito Pasio dito, what's happening is that they only accept the impeachment complaints that they want, and those that they do not want, they find one reason or another to reject it or refuse to accept it outright. He said they were considering going straight to the High Court to challenge what he described as a violation of House rules. According to Pasio, House rules leave no discretion in handling impeachment complaints. The rules anya say that it is referred immediately to the office of the Speaker. So, there's no leeway, no elbow room provided for by the rules. He added that one possible remedy was to penalize Garafil. I think one way to resolve this is to sanction the Secretary General for failing to follow the rules of the House, sabi ni Topacio. And it pains me to say this because the present Secretary General is a good friend of mine. Kalimutan niya yung pagiging magkaibigan. Importante dyan, yung pagiging abogado ninyo sa mga Duterte. Hanap buhay lang. Di ba po? Tira lang ng tira para laging pinag-uusapan. Ito yung mga reactions ng mga netizens. Sabi ni Bong Rasik sa Hagon, Depensor, laos na. Gusto siguro makabalik sa politika. Sabi ni Dadit Contreras, endorse ba ng congressman ang complaint? Kung hindi, sayang photo op nyo. Sabi ni Walter Sogitan, bakit kasi si Topacio ang abogado? Attorney Nowin yan. Attorney Nowin daw. Sabi ni Pat Escalada, another sacrificial lamb na naman. Sabi ni Recto Garcia, ang daming nanggugulo dahil maraming nakukulong. Mr. President, martialo na at ikulong ang lahat ng kurap. Todo-todo ngayon po ang Marcos administration sa pag-aabol sa mga kurap. Ito po yung latest. Kaya gustong i-impeach ang ating Pangulo. 3 more ghost project cases to be filed, sabi po ng DOJ. Ayon mga kababayan kay DOJ Prosecutor General Richard Fadulion, we have 3 more cases now, also ghost projects, which we are expecting to be filed, sabi ni Fadulion. Fadulion did not elaborate on these cases, pero sabi niya, there will be more filings of cases against officials ng DPWH in the 1st District of Bulacan next week. Meanwhile, Fadulion reiterated that the DOJ is still targeting the release to release the subpoena for plunder charges related to flood control anomalies against former Senator Ramon Bong Revilla Jr. and Senator Jingo Estrada this week. Revilla is now detained at the Quezon City Jail. Sa sunod-sunod na yan po, mga kababayan, sunod, si Kwan kasi, dating senador, si Bong Revilla. Ang malamang susunod po, mga incumbent senators na. Si Jingo Estrada, possibly, mga kababayan, si Joel Villanueva. At yung mga iba pang mga pangalan na mention ni Yusek Bernardo, si Chis Escudero, maging si Mark Villar. Sabi dito sa post ng isang Corrupt Republic, may waga at kapansin-pansin ang katahimikan ni Senator Chis Escudero sa harap ng
sunod-sunod na pambansang kontrobersya. Wala siyang pahayag tungkol sa anomalya sa flood control project, sa pork barrel ng kapatid o sa petisyong isinampa ng isang guro sa Korte Suprema kaugnay ng pagkaabsueldo sa kanya ng COMELEC. Sa halip, aktibong makilahok o magbigay linaw sa publiko, tila naglaho siya sa Senado at sa mata ng masa kagaya ni Senator Bato de la Rosa. Ayan, sabi dyan, vanishing act sa Senado, Chis Escudero, susunod na nga ba sa katahimikan ni Bato? O nga no, hindi na nagpapapress con siya no, si Chis Escudero. Malamang may ginagapang po. O di ba po, mga kababayan? Pati sunod-sunod noon yung papress con niya. Pero ngayon, tahimik. Baka biglang maglaho na rin, mga kababayan. Pag alimbawa, natapos na yung case build-up, may connection po doon sa investigasyon sa flood control scandal. Anyway, yan po yung mga abangan natin, mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.